Morning po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa umagang ito, bagong buhay, bagong kalakasan, bagong pag-asa na patuloy na ibinibigay mo po sa bawat isa. Salamat o God dahil patuloy na dinadala mo sa iyong tahanan ng iyong mga anak upang ikaw ay kanilang sambahin at upang mapakinggan ka sa araw na ito. Kaya dalangin ko o Diyos, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. Dahil kahit na sabi, signal number 3, but still andyan pa rin po, malakas ang araw. Okay. Wag po kayong mag-alala kasi this day, nasa 3 pa lang. Saka lang po magbabago just in case tonight and tomorrow. At least hindi po tayo naabutan, di ba? Kasi yung time na nag-signal number 8, talagang tamang-tamang Sunday. Kaya praise the Lord pa rin. So kung nakahanda na po tayo, buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Colossians 3, verses 1 to 4. Okay, yan po yung text po natin sa umagang ito. Matatagpuan in Colossians 3 verses 1 to 4. Nang sabi po diyan, since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. So dito lamang po sa first verse na ito, talagang sinasabihan na po tayo na yung puso natin, sabi diyan, set your hearts on things above. Mga bagay-bagay na makalangit, mga bagay-bagay na naaayon po sa pamantayan ng Panginoon. And then sabi diyan sa verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Maging ang ating mga kaisipan, kinakailangan po na kinakailangan things above. Do you still remember the last message that I've taught you? Diba sabi ko noon, right thinking in order to see right. Okay? No, right thinking. Dahil kung yun pong kaisipan natin ay tama, tama rin po yung mga nakikita natin sa mundo. So sabi rito, set your mind on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. So sa mga mananampalataya, may Kristo sa kanilang buhay, sabi po rito, ang kahalintulad po natin ay patay. Saang patay? Hindi po physical, na tayo ay mamamatay, pero yun pong mga fleshly desires po natin, mga earthly things ika nga sa buhay natin, yan po yung kinakailangang mamatay. And verse 4 sabi niya, when Christ who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. So meron tayong aasahan. So our topic this morning, it is about pursue things of eternal value. Yan. Pag sinabing pursue, ibig sabihin, nandun po yung we need to chase or we need to follow, we need to obtain yung mga makalangit na bagay-bagay. Pursue. Kung meron tayong mga pangarap, may mga goals tayo sa mundo, di ba? Ang ginagawa natin, we need to, nandun na gusto nating makamtan. Yan. Which is, how much more po ang mga eternal value na tinatawag. So tingnan po natin, why we need, bakit ba kinakailangan na i-pursue po natin yung mga bagay-bagay na makalangit or eternal value? Because there is promise of salvation. Yan. Kasi ang pangako ng Panginoon, ang pangako po niya ay kaligtasan, salvation. And we need salvation in every areas of our life. Sabi nga sa ating mga nag-DTC, di ba? Sabi natin, salvation is holistic. Pag sinabing salvation is holistic, ibig sabihin,
No, inililigtas tayo ng Panginoon sa lahat ng aspetos ng buhay natin. Sa lahat po ng areas ng buhay natin, kailangan po natin ang kaligtasan. Hindi lamang po yung kaligtasan na someday we will be in heaven, nakasama ang Panginoon, but even right now, while we are still in this world, nandyan na po yung kaligtasan na ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Nararanasan na natin, nararamdaman na natin, nakikita na natin sa buhay natin na merong ginagawa ang Diyos. Okay? Nararamdaman ba natin, mga kapatid? Nakikita ba natin ang kaligtasan ng Panginoon? Sabi natin sa lahat po ng areas ng buhay natin. Kaya maging po yung ating mga bulsa, kailangan din ng kaligtasan. Di ba? So, lahat po, nandun po na pinagpapala. Kaya kung sinasabi natin na pinagpapala tayo ng Panginoon, hindi lamang po sa isang aspeto, kundi lahat po ng aspetos ng buhay natin. Nakikita natin, nararanasan natin, nararamdaman natin ang pagpapala na galing sa Panginoon. So sabi natin, because there is promise of salvation. The heart of the Bible, ano po yung the heart of the Bible? Dapat memorize natin ito. Kaya nga ang sabi diyan sa John chapter 3 verse 16, babalik po tayo sa mga foundation verses kasi minsan nakakalimutan natin. So sabi po rito sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Sumahal ng Diyos ang mundong ito. Pag sinabing ang mundong ito, kasali na po tayo doon dahil tayo po ay still pa rin na naririto sa mundo. Gustuhin man po natin o hindi, still pa rin na nandito tayo sa mundo. Kasi kung ayaw na natin dito sa mundo, saan ka pupunta, kapatid? Hindi po tayo pwedeng pumunta sa ibang planeta. Kasi sabi nila, ang mundo lang, ang earth lang, ang pwedeng mabuhay ang living things. Kung pwede lang sana, edi kanya-kanyang planeta tayo pupunta. Tingnan natin kung ano ang magiging buhay. Pero hindi, dito lang sa earth na tinatawag. So pag sinabing, so love the world, kasali na po tayo dyan, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him, ang maniwala sa Kanya. Praise the Lord, because I believe that all of us, maging ang ating mga online viewers, alam ko po na naniniwala po kayo sa Diyos. Kaya po nakakasama po namin kayo sa umagang ito, dahil gusto po ninyong malaman at damor pa na makilala kung sino nga ba si Jesus. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life, buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na ito, mga kapatid, ay hawak-hawak na po ng bawat isa sa atin. Hawak-hawak na po natin. Pero mga kapatid, meron po tayong kaaway sa mundong ito. At ang kaaway natin, ito po ay hindi flesh and blood, kundi ito ay espiritu. No? Anong klaseng espiritu? Bad spirit, si Satan together with those evil spirit. Na ang gusto po nila ay nakawin ang hawak-hawak mong kaligtasan. Gusto nilang patayin or sirain ang eternal life na hawak-hawak po ng bawat isa. Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin. Sa mundong ating ginagalawan, napakaraming testing, trials ang nangyayari. Maraming bagyo sa buhay ang nangyayari po. Pero hindi po sana ito yung mga dahilan upang ikaw at ako ay tumalikod sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kundi ang gagawin po natin nandun, na still pa rin, anuman ang sitwasyon ng bawat isa, nandun pa rin po, mga kapatid, na hanapin po natin ang kaharian ng Panginoon. Na ang nasimulan natin, ituloy lang po natin, dahil hindi po sayang ang naumpisahan ng bawat isa. Kaya ipagpatuloy lang po natin, mga kapatid. Dahil ang pangako ng Panginoon, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Hebrews chapter 2 verse 10.
Sabi po diyan sa Hebrews 2 verse 10, and bringing many sons and daughters to glory. Ito po yung nais ng Panginoon na maraming anak, no? Maraming magiging anak niya ang madadala sa kanyang kaharian. Remember that we are not original na anak ng Diyos. Kailan lamang po tayo naging anak ng Diyos? Nung tinanggap natin ang Panginoon, nung tayo po ay nagkaroon ng Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, yan yung DNA, nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Because God is Spirit. So kung walang Espiritu ng Diyos, ibig sabihin, siya ay hindi anak ng Diyos. At marami pong tao sa mundong ito na walang Espiritu ng Diyos. So, ang mga walang Espiritu ng Diyos, of course, ang tatay nila ay si Satan. At ganun din po tayo noon. No? Hindi natin alam. Ignorante tayo, inosente. Wala tayong kamuwang-muwang, basta ang alam natin, may Diyos tayo sa buhay, anak tayo ng Diyos. Pero salamat sa kanyang salita. Because of the Word of God na napakinggan natin, nauunawaan natin ngayon at nalalaman na kung sino ang totoo at peking anak ng Diyos. Yang katabi mo, totoong anak ng Diyos yan. Amen. Kasi hindi po pwede na maging peking anak ng Diyos tayo. No? Dahil tingnan po ninyo, di ba, kahit na kung may mga baguhan man tayo, hindi natin sila hinahayaan na nandun na talagang sinusure natin na tanggapin nila ang Panginoong Jesus. That they need to confess that Jesus Christ is their Lord and personal Savior. Although for us Filipinos, mula bata, kilala na natin si Jesus. Kilala natin na may Diyos, pero hanggang doon lamang po tayo. Ngayon, dahil merong salita ng Diyos na ating napapakinggan at pinag-aaralan, the more na nalalaman natin kung sino nga ba ang Diyos na ating sinasamba. Hindi na lamang po tinatawag na tayo ay Kristiyano sa nguso, kundi Kristiyano sa puso. Dahil ang mga Pilipinos po, we are called Christian nation, pero napakarami po sa atin ang Kristiyano lamang sa pamamagitan ng nguso, pero wala sa puso. At ganun ang status natin noon. But praise the Lord, kasi ngayon alam natin kung sino nga ba si Jesus na tinanggap natin sa ating buhay. So sabi diyan, and bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what He suffered. Because of our Lord Jesus Christ, ang ginawa niya, ang sakripisyo niya, ang sufferings ng ating Panginoon for you and for me. Kaya nga mga kapatid, napakapalad po ng bawat isa sa atin na alam natin na habang tayo ay naririto sa mundong ito, merong magandang buhay, may pag-asa ang naghihintay po sa bawat isa. Okay? Kaya kinakailangan talaga na hanapin natin na siya po ang maging number 1 sa buhay natin. Number 2, why we need to pursue things of eternal value? Because our soul is eternal. Our soul is eternal. Ang kaluluwa po natin, pag sinabing eternal, ito po ay habang buhay. Ito ay walang kamatayan. Ano ba yung tinatawag na soul? Ito yung kaluluwa natin. Sa Tagalog ay kaluluwa. We know that man composed of body, soul, and spirit. Ang katawan, it's just only box. Ang kaluluwa or soul, ito yung ating 5 senses, ito yung ating emosyon, ito yung ating will, ito yung buo nating pagkatao. Ito yung tinatawag na kaluluwa, yung totoong ikaw. Yung sarili mong ikaw. No? Yan yung tinatawag na kaluluwa. Dahil ang katawan, box lamang po yan. Pero tingnan po ninyo, di ba? Marami sa mga tao sa mundong ito, no? Nakafocus po sila sa kanilang katawan.
pero hindi sa kaluluwa. Ang kaluluwa, ang soul na yan, yan po ay walang kamatayan. At yung kaluluwang yan, yan ang mapupunta sa langit or impyerno. Kaya, pag sa impyerno napunta, ay mararamdaman mo ang init. Di ba? Yun yung description ng impyerno, mainit na lugar. Kasi nga sabi natin kanina, ang kaluluwa, ito yung ating 5 senses. Ito yung ating will, ito yung ating emosyon. Ang espiritu, of course, ang taong walang Jesus sa kanyang buhay, walang espiritu, so walang espiritu. That because soul and spirit of God, they are inseparable. Kaya ang isang mananampalataya, kaluluwa at espiritu, babalik sa Diyos because God is spirit. So sabi natin, because our soul is eternal. Kaya kinakailangan na we need to pursue those things that are eternal. Because even our soul, ito po ay walang kamatayan. Nabubuhay siya. And Ecclesiastes 3 verse 11, Ecclesiastes 3 verse 11, sabi diyan, He has made everything beautiful in its time. So lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon, sabi diyan, ito po ay maganda, mga kapatid. He has also set eternity in the human heart. Yet, no one can fathom what God has done from beginning to end. So alam natin yan. No? At alam natin na ang buhay natin sa mundong ito, di ba? Kahit na medyo tumatanda na tayo, may mga bagay-bagay na still pa rin na hindi natin alam ang sagot, isn't it? May mga bagay-bagay pa rin na bago, na nakikita natin na parang bago, na ating nakikita, ating nalalaman. Kasi tunay po. No? Kaya, did you know na sa mundong to sabi, naku, mayroong new discovery. Wala pong bagong discovery, mga kapatid. Kundi nung ginawa na ng Panginoon, ang mundong ito, ang lahat-lahat, nandun na. Ang ginagawa lamang po ng tao is that, yan, parang aklat lang ba na binubuksan? Kasi nandyan na. Ginawa na ng Panginoon. No? Ang ginagawa lang ng tao, sinasabi nilang new discovery. Pero hindi po old na yon, ginawa na ng Panginoon. Nandyan na. Mula't mula pa lang. Kaya kung atin pong titingnan, sa kapanahunan natin ngayon, ito po yung kapanahunan na very high-tech na po tayo, isn't it? Kaya kung hindi kayo marunong ng computer, malileft behind po kayo. Sabihin mo dyan sa katabi mo, kung hindi ka marunong ng computer, left behind ka, kapatid. May kanya-kanyang cellphone naman tayo. Dapat kahit papaano alam natin yung settings ng cellphone natin, di ba? Oo. Tingnan ninyo, maging sa pag-o-order ngayon ng mga katulad ng Jollibee. Sa Pilipinas, hindi ka pwedeng pumunta doon sa cashier para sabihin mong doon sa cashier na, yung number 3 ang order ko. Sabi sa'yo, balik ka doon, may queues. Yun sa computer ba, doon mo i-click kung ano yung order mo. And then lalabas yung resibo, saka ka lang pupunta doon sa kahera. Para makapag-order ka. Ganyan na high-tech. At meron din na restaurant na kahit na may pera ka, may cash kang dala, hindi pwede ang cash kung wala kang card. No? Kaya yung mga octopus card natin, maganda palang nilalagyan yan ng laman. No? Kasi there are, may mga restaurant, di ba, na example ko noon, doon sa Gleneagles Hospital, no? We take our snack. I'm going to pay cash. Ayaw tanggapin yung cash. Sabi sa akin, octopus card. Walang laman yung octopus card ko, pamasahe lang. And then, wala akong ibang card, buti na lamang at hindi ko pa tinanggal yung credit card na ginagamit ko sa pagkuha ng mga tickets. Kaya I have credit card para sa mga tickets kasi kailangan yun, di ba? So sabi ko sa kanila, how about credit card?
Okay, we accept. So buti na lang may credit card. So sabi ni mother, ayaw nila ng cash. Anong pinambayad mo? Sabi ko, ipinakita ko yung card. Ito po. Sabi ko, ay meron na pala dito. Kaya ang card ngayon, anyway, may mga octopus card tayo. Ayan, pwede pala yan na gamitin natin. Kung wala tayong mga credit card, wala tayong mga debit card. Okay? So, makikita po natin mga kapatid na ang kaluluwa po natin talagang this is eternal. Hebrews 9 verse 27. Another is that. Just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Minsan lamang po tayong mamatay sa mundong ito, and after that, we're going to face judgment. Pero sabi rin in the book of Revelation na mayroong pangalawang kamatayan. At ang pangalawang kamatayan, hindi na po kasi itong katawang lupang ito, lahat po tayo ay makakaranas ng unang kamatayan dahil ang katawang lupa ay babalik sa alikabok. Pero hindi po lahat ay makakaranas ng pangalawang kamatayan dahil ang pangalawang kamatayan, yung soul or yung kaluluwa na mapupunta sa impyerno. Yun yung tinatawag na pangalawang kamatayan. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, kapatid, hanggang unang kamatayan lang tayo ha. Sige, sabihin mo dyan sa katabi mo, to encourage her, na unang kamatayan lamang po yung dapat maranasan natin. Hindi natin mararanasan ang pangalawang kamatayan. Dahil yung kaluluwa, no, dalawa ang pupuntahan, langit or impyerno. Pag napunta sa impyerno, ay mararamdaman mo kung gaano ang hirap na nararanasan mo sa mundong ito, 100% na hirap ang mararanasan mo sa impyerno, kapatid. Baka sabihin natin, ako, kwento-kwento lang yan. No? Fairy tale lamang ang mga yan. Kapatid, it is more safe for you to believe in the Lord Jesus Christ, to serve Him, rather not to serve Him. Kasi, kung totoo, you are safe, isn't it? Kung hindi totoo, you are still safe, isn't it? Eh paano kung talagang totoo? Eh di saan ang hantungan mo? Sa impyerno. Kaya it is more safe for us while we are still living in this world na talagang hanapin at saliksikin ang kaharian ng Panginoon. Matthew chapter 10, verse 28. Sabi diyan, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Kaya, talagang kailangan natin ang Diyos, no? Sabi niyan, huwag tayong matakot, no? Sa mga taong papatayin yung katawan, which is si Satan, ang nais niya ay patayin tayo, because the job of Satan is to kill, steal, and destroy, no? Sabi diyan, do not be afraid. Pero ang katakutan natin ay ang Diyos. Be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Kaya 'di ba, sabi natin, we need to have fear na galing sa Panginoon. Matakot tayo sa Diyos at wag sa tao. Paano natin masasabi na tayo po ay may takot sa Diyos? Pag tayo ay natatakot na gumawa ng kasalanan. Yun yung nagpapatunay na tayo ay may takot sa Diyos. Dahil ang kasalanan ay hindi po nalulugod ang Diyos. Because sin is the one who will separate man from God. Kaya kung
takot po tayong gumawa ng kasalanan. Namumuhay po tayo ng may kabanalan sa mundong ito. Wala po tayong dapat ipangamba. Dahil pinapatunayan natin na tayo ay may takot sa Diyos. At kung may takot tayo sa Panginoon, di ba sabi doon, the fear of God is the beginning of wisdom. Sabi doon sa Book of Proverbs. Kaya mga kapatid, yung kaluluwa natin ay mahalaga. Soul are very precious in the sight of God. Number 3, bakit kinakailangan na habulin natin ang mga eternal values? Number 3 is that because we have heavenly inheritance. Yan. Because we have heavenly inheritance. Kung sa mundong ito, ang mga magulang natin ay walang maipamana sa atin, kaya di ba, sabi ng mga magulang, mag-aral kang mabuti anak. Dahil yan lang ang pwede naming maipamana sa iyo. Maraming mga magulang ang nagsabi sa atin, isn't it? Na ang sabi, mag-aral ka anak. Dahil yan lamang ang pwedeng maipamana. Pero ano ang ginawa natin? Some of us, parang baliwala lang. Hindi nakapag-aral. Meron naman yung mga mababait, nakapag-aral. At yun yung pamana ng magulang. Kung may ipamamana sila, it's good. Kung wala silang ipamana. Kaya kahit na kunting lupain lamang sa mundong ito, pinag-aawayan ng mga magkakapatid. Walang magbibigay sa kanila ng gusto nila talagang hati. Hello? O kung may kunting lupain ang magulang ninyo, makikihati ka ba? Tanungin mo yung katabi mo. Mag-iisip yan. Mag-iisip yan. Hindi niya pwedeng sabihin, ay hindi, ibibigay ko na sa kanila. Sabihin niya, syempre anak ako, kung 4 yung anak, edi hati-hatiin. Di ba? Yan. Okay. Ganyan sa mundo. But did you know that we have heavenly inheritance? Kaya kahit na wala man po tayong manahin sa mundong ito, walang ipamana na mga material things ang ating mga magulang, mga mahal sa buhay, we have heavenly inheritance, mga kapatid. In 1 Peter 1, 3-4, sabi diyan sa 1 Peter 1, 3-4, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. This inheritance is kept in heaven for you. So merong mga pamana, merong mamanahin na ito po ay hindi nasisira. Yan, sabi diyan, may naghihintay na mana. No? Sana po makamtan natin ang mana nating ito, naghihintay. We have this inheritance. Naghihintay po sa kaharian ng Panginoon. Doon hindi na natin pag-aagawan ang gold. No? Dahil ang aapakan mo, kapatid, ay made of gold. Doon magiging perfect ang buhay ng bawat isa. No? Kaya ito po sana yung ating i-pursue sa ating buhay, yung makamtan, makita, this inheritance na naghihintay po sa bawat isa. Mapapasa iyo ito, kapatid, pagdating mo sa kaharian ng Panginoon. This inheritance. Na kung tutuusin, kahit na nandito na po tayo sa mundong ito, dapat
nakikita na po natin yung pagpapala. Nararamdaman na po natin yung pagpapala na ibibigay ng Panginoon. Kaya wag mong kalilimutan, kapatid, no? Meron kang heavenly inheritance. Ayan, sabihin mo ulit diyan sa katabi mo. No. Meron kang heavenly inheritance, kapatid. Kaya okay lang kahit na wala po tayong mamana sa mundong ito. No. May naghihintay na mana po na ibibigay ng Panginoon. Number 4. Number 4 po natin is that because there is eternal home. Because there is eternal home. Sa mundong ito, alam ko po na marami sa atin, kaya tayo'y nakarating ng Hong Kong, para lamang maipagpatayo rin, makapagpatayo ng bahay, no? Yung bahay natin maayos, magkaroon ng sariling bahay, especially ang mga single dyan. Sino kaya ang magmamana doon sa mga bahay ng mga single? No? Yan, may kanya-kanyang sariling bahay. Pero alam natin na ang mga bahay na ipinatayo natin, ipinagawa natin sa mundong ito, nasisira siya, di ba? Pag biglang dumating ang lindol, ang bagyo, nasisira. So, walang assurance na yung ipinagawa mong bahay ay panghabang buhay, habang dito ka sa mundo na pwede mong tirhan. Nasisira po yan, mga kapatid. Pero sabi ni Lord, there is eternal home. Okay. John chapter 14, verses 1 to 6. Sabi diyan, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Sabi ng ating Panginoong Jesus. Yan. And verse 2. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Pwede bang itong verse 2? King James Version po. Punta tayo sa King James Version in this verse 2. Meron kasing pagkakaiba ang NIV version at King James Version. So dito sa verse 2, magandang basahin ang King James Version. Sabi diyan, and my Father's house are many mansions. Sa NIV, bakit naging rooms? Nakita ba natin yung pagkakaiba? Rooms and mansions. Ang mansion sa mundong ito, no, ang mga nakatira ay hari, reyna, prinsesa, prinsipe, mga royal families. Except lamang po, may mga building dito na ang pangalan ay mansion. Katulad ng building ng ating Tagalog group, they are living in central mansions. At may mga maaaring mga tirahan ninyo, di ba? Mansions, yung nakalagay. Yan kasi yung mga pangalan ng mga buildings dito. Pero sabi diyan, in my Father's house are many mansions, sabi ng ating Panginoong Jesus. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Pupunta ako at ihahanda ko ang lugar na yan. Ito po ay sinabi ng ating Panginoong Jesus bago siya umakyat sa langit, nung siya ay naririto sa mundo. So ibig sabihin, more than 2,000 years ago na po ang nakakalipas nung sinabi ng Panginoong Jesus ang salitang ito. Dahil right now we believe that Jesus Christ, He is now in heaven, seated at the right hand of the Father God. Isn't it? Verse 3. Okay. Balik ka doon sa NIV. Yes. Thank you. Okay. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Itong verse 3 na ito ang pangako ng Panginoon at ito yung hinihintay natin ngayon.
Okay? Ito yung tinatawag na ang sabi ni Lord, I will come back, darating ako. At ito po yung event na hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon, no? Ito yung tinatawag, mauuna po muna ang rapture. Hindi ko sinabing second coming, Hindi ko sinabing pangalawang pagdating. Kasi still pa rin na marami ang nakukonfuse with regards to the judgment. No? Sa mga nakapag-exam na ba lahat, Sister Berlin? Meron pa. Okay. Hindi pala pwedeng sabihin. Kasi, no, even for me, tinitingnan ko yung mga question, parang confused pa rin ba sila? Kahit na palaging sinasabi kung ano yung pagkakaiba, hindi ba nila totally magets? Kahapon nga yung isang kapatid na nag-exam doon sa Fotan, sabi sa akin, Pastora, alam ko na itinuro mo ito. Noong last na pumunta ka, pero bakit parang hindi ko maintindihan na ngayon? Pero nung pinapakinggan kita, naiintindihan ko naman. Pero bakit ngayon hindi ko alam kung anong isasagot? No? Still pa rin. Hindi makita kung ano nga ba yung pagkakaiba. So sabi rito, I will come back. So ito po yung event na tinatawag na rapture. Rapture po muna. Itong rapture na ito yung we're going to meet the Lord in the air. Hanggang cloud lamang po ang Panginoon. And in this rapture, dito po magaganap ang tinatawag na first resurrection, na kung saan ang mga namatay kay Kristo ay babangon at hindi rin po pahuhuli ang mga buhay na nananampalataya kay Kristo, sila po ay lilipad to meet the Lord in the air. Okay? At ang mangyayari, there will be a wedding banquet in heaven. Nagkakasayahan ang mga mananampalataya kay Kristo, pero sa mundo, there will be tribulation for 7 years. No, may hirap na nangyayari. And I believe na sa kapanahunan natin ngayon, all of us, we will experience, nandun tayo sa event ng rapture. So hindi ko lang alam, kapatid, kung kasali ka ba sa darating na rapture or hindi. Dahil kahit na patay ka na or buhay ka pa, pag dumating ang rapture, ito ay iyong mararanasan. Kaya sana po, ang event na ito ay maranasan ng bawat isa. Dahil kung hindi mo mararanasan, kung dumating ang rapture at patay ka at hindi ka nabuhay na muli, mananatiling patay ka. No? Babangon ka na lamang on the final judgment, which is na ang kaluluwa mo ay itatapon sa pangalawang kamatayan. So yan po ang sabi sa salita ng Panginoon. So sana po, itong verse 3 na ito, no, ay ma-experience natin dahil ito ang pangako ng Panginoon. Verse 4. You know the way to the place where I am going. Yan ang sabi ng Panginoon, kasi ang sinasabihan niya yung kanyang mga disipulo during that time. At hindi lamang, now, sinasabi po ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin. You know the way to the place where I am going. Verse 5. Sabi doon meron pa ba? Okay, verse 5. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Si Thomas ay isa pong disipulo ni Kristo. One of the 12 apostles of Jesus Christ. Sabi niya, Lord, we don't know where you are going. Saan ka ba pupunta, Panginoon? So, how can we know the way?
paano namin malalaman ang daan? Verse 6. Kaya ang sagot ni Lord, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya walang makakarating sa Panginoon except ang mga nananalig kay Kristo, mga kapatid. Siya po ang daan. No? Yan po ang ginawa niya sa cross of Calvary. Dahil kung ating titingnan, ang tao ay makasalanan. Sabihin na nating displaced. Andito ang mga taong makasalanan. Itong gitna, bangin ito. Dito sa side na ito, nandito ang Diyos. So ang sabi ng tao, ano ang gagawin ko para ako ay makarating sa iyong kaharian? Sabi ni Lord, I am the way. Kaya ang ating Panginoong Jesus, siya po ay pinako sa krus. Ito, may krus tayo dito sa likod. Ipinako sa krus. At alam natin ang kwento ng Panginoon, tunay na namatay, pero sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Kaya buhay ang Panginoon. Kaya ang cross natin ay walang taong nakapako. Dahil hindi po nanatiling patay si Jesus, kundi siya ay muling nabuhay. Kaya kung magsusuot po kayo ng cross, siguraduhin po ninyong walang taong nakabitin. Kasi kung may nakabitin, parang sinasabi mo na patay si Jesus, still na nakapako pa rin. Kundi buhay ang ating Panginoong Jesus. Sabi ni Lord, I am the way. Ako ang katotohanan at ako ang buhay na walang hanggan. No one comes to the Father except through me. Kaya ang taong makasalanan na ito, ano ang kanyang ginawa? And I believe that it's one of us. Ito rin po yung ginawa natin. Tayo ay nagsisi sa ating kasalanan. We open our hearts. At ang sabi natin, Lord Jesus, forgive me. I accept you as my Lord and personal Savior. Dahil tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, kaya ang nangyari mga kapatid, ikaw na taong makasalanan, sabi ni Jesus, I am the way. Meron ka ng daanan kapatid. Ilagay natin ang cross dito sa gitna. Ang taong yan, pwede ka nang dumaan para makarating sa Diyos. Dahil kung walang cross, walang Jesus, hindi ka makakarating sa Diyos dahil mahuhulog ka sa impyerno. Nakukuha po ba natin ang meaning ng cross? Kahit na ito lang po, pag nag-evangelize po tayo, mag-focus po tayo sa cross, kahit na ito po yung ating i-share. No? Ang ginawa ng Panginoon, ang taong makasalanan. Ayan ang verse natin. John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya ang tao ay kailangang may Jesus sa kanyang buhay. Dahil kung walang Jesus, ang pupuntahan po niya ay impyerno, mahuhulog siya sa bangin. Pero kung may Jesus, meron siyang way. Makakarating siya sa kinaroroonan ng Diyos Ama. At habang tinanggap natin ang Panginoong Jesus, habang tinanggap natin siya, at habang tayo ay papunta sa Diyos Ama, kaya nga, we need to pursue the things that are eternal value. Kaya pag araw ng day off natin, nandito tayo. Because we need the Word of God. Kailangan natin ang salita ng Panginoon para malaman kung ano ang dapat at hindi dapat na gagawin natin sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay. Pag nawala na tayo at naunat ang dalawang paa, praise the Lord. Kasi ang sabi rin sa kanyang salita, to live is for Christ and to die is gain. So ganyan po ang buhay ng tao sa mundong ito.
Kaya there is eternal home. Kaya kapatid, kung gusto mong makarating sa iyong mansion, no? Ayusin natin ang ating paninilbihan sa mundong ito. Kahit na ano ang sitwasyon, kapit lamang sa Panginoon. Huwag na huwag tayong tatalikod sa ating pananampalataya. May mansyon na naghihintay. Sino sa atin dito ang nakapagpatayo ng mansyon sa mundo? Pakitaas nga ang kamay. O wala tayong mansyon. Maaari nakapagpatayo tayo ng bahay pero hindi mansyon. Isn't it? Pero remember, may mansyon na naghihintay po sa langit. At ang mansyon natin, hindi na kinakailangang magbayad tayo ng electric. Mahal ang electricity sa Pilipinas, isn't it? Dito nga lamang, ang electric bill po natin dito, napakamahal. Lalo nga yung tag-init. No? Mahal ang ating electric bill. Pero doon, hindi na kinakailangan. No? Pare-pareho kaya yung mansion natin? Ano sa palagay ninyo? Katulad ba kaya ng mga bahay sa subdivision, di ba? Pare-pareho sila. Ang mga mansion kaya natin, ganun kaya pare-pareho? No. Ang sagot, pagdating natin doon, makikita natin kaya siguraduhin po ng bawat isa na makakarating tayo at mapupuntahan natin ang ating mga mansyon. Amen? Yan. Okay. And number 5 po natin is that because we will be with God forever. Kaya kinakailangang i-pursue natin ang mga bagay-bagay na makalangit. Kasi sabi diyan, we will be with God forever. Because in that place, mga kapatid, ang buhay po natin ay magiging perfect life. Revelation 21 verses 1 to 4. Sabi diyan, then I saw a new heaven and a new earth. So ibig sabihin, may bagong langit at bagong lupa. Paano na lang may nagtuturo, ang mundong ito ay magiging paraiso? No. Do not be deceived. May mga sekta na nagtuturo na ang mundong ito ay magiging paraiso. Mga kapatid, you should know your Bible. You should know the Word of God. Kasi ang sabi yan sa Revelation 21 verse 1, then I saw a new heaven and a new earth. So ibig sabihin, ang mundong ito na tinitirhan natin, mga kapatid, ito po ay madidestroy. Ito po ay masisira. And it will be destroyed by fire. Kaya no wonder siguro, baka yung mga missile na yan, mga bombang yan, yan ang mangsisira sa mundong ito. So, a new heaven and a new earth. For the first heaven, ayan, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. Remember, nung ginawa ng Panginoon ang lahat-lahat, wala namang sinoon, isn't it? Si Lord nga ang nagsabi na there is separation, no? 'Di ba? Ng water above and water below. Yan. So there was no longer any sea, sabi ng Panginoon. And then verse 2, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Ang mga bride po ay ikaw at ako, mga kapatid. Kaya yung mga single dyan, na hindi naging bride sa mundong ito, magiging bride po tayo pagdating ng tamang panahon. No? So marami ang tao sa mundong ito, yung mga walang Kristo, na hanggang dito lamang sa mundo yung pagiging bride nila. Kahit na ingrande yung kasal nila, pero hindi nila mararanasan ang mas ingranding kasalan pagdating ng takdang panahon. Did you know that as a believer, as a bride of Jesus Christ,
Each one of us, black, yellow, different colors, no? White wedding dress. Imaginin mo na you are wearing white wedding gown because you and me, we are called bride of Christ. What we need to do? Panatilihin na malinis, puti ang suot mong wedding gown. Sabihin mo dyan sa katabi mo, kapatid, panatilihin mong malinis, puti ang wedding gown na suot mo. Kung lalaki naman, syempre yung damit pangkasal din. No? Pero remember in heaven, wala na pong gender doon. So whether you are a man, we are called bride of Christ. Hello? So yung mga suot natin, tingnan natin, baka kapatid, meron ng punit, small pa lang naman, huwag mong hahayaan na lumaki, tahiin mo na habang maaga pa. Maaring may mantsa, gamitan mo ng Clorox, bleach, kalamansi daw, para pumuti. Yan. So alam natin kung anong klaseng wedding gown yung suot-suot ng bawat isa. Verse 3. Bigla naman tayong natahimik, talagang nag-isip sila, Lord. Praise God. No? And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. And verse 4, ito po ang perfect life, mga kapatid, na magbibigay po ng encouragement sa bawat isa sa atin. Ang sabi diyan, He will wipe every tear from their eyes. Wala nang iyakan doon. Kaya sa mundong ito, kung gusto mong umiyak, sige, umiyak ka lang. Anyway, sa langit, wala nang iyakan doon, mga kapatid. There will be no more death, wala nang kamatayan, or mourning, or crying, or pain, wala nang naghihirap. For the old order of things has passed away. This is a perfect life. Kung gusto mong maranasan ang perfect life, kapatid, gawin mo ngayon ang the best mo para makarating ka sa kaharian ng Panginoon. Hindi naman po mahirap ang nais ng Panginoon. Kaya nga meron siyang salita. Susunod lamang po tayo sa kanyang salita, everything is okay. We are not perfect right now. Pero ang ating righteousness, it is in the Lord Jesus Christ. Kaya habang ikaw at ako ay nag-uobey sa Panginoon, I believe, mga kapatid, na tayo ay nasa tamang daan, patungo sa kanyang kaharian. Revelation 22, verses 12 to 13. Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they had done. Verse 13. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So mga kapatid, no, makikita po natin dito na tunay na ang pag-asa lamang natin ay ang Panginoon. So kung gusto po nating makapiling ang Panginoon, pagdating ng takdang panahon, umpisahan na po natin ngayon. Ayusin po natin ang mga dapat ayusin sa buhay. May pagkakataon pa, dahil may buhay pa rin po tayo sa mundong ito. Kaya wag nating sayangin ang mga natitirang panahon pa, natitirang araw natin sa mundong ito, dahil walang nakakaalam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. No?
Hindi natin pwedeng sabihin kay Lord na, Lord, saka mo na lang ako kuhanin pag 80 years old ako. Hindi pwede. Anytime. Malakas ka man, may sakit ka man, kung kapanahunan mo na at talagang oras mo na, wala kang magagawa. Because our life hangs on God. Hawak ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. Kaya mga kapatid, huwag po nating kalilimutan, no? Na kinakailangan na ang mga bagay-bagay na makalangit pursue things of eternal value. Sabi natin, because there is promise of salvation, because our soul is eternal, because we have heavenly inheritance, because there is eternal home, because we will be with God forever. At maglalas po tayo sa verse na ito as our conclusion. 1 Corinthians 9:24 to 27. Dito po tayo magtatapos. Do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way, hindi pa tapos. Run in such a way as to get the prize. So alam natin na sa mundong ito, ang kahalintulad po ng bawat isa ay runner. Pero sa mundo, no, ang mga atleta na nakikipaglaban, mga runners na tinatawag, ay iisa lamang po sa kanila ang makakatanggap ng gold medal. Ang second silver, ang third bronze. Sila lamang po at lahat na po ang tawag sa kanila ay natalo. Isn't it? Okay? Pero sa kaharian ng Panginoon, ituloy natin, verse 25. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Verse 26. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Yan po ang sabi po ni Apostle Paul. So sa madalit salita mga kapatid, ang kahalintulad po ng bawat isa sa atin ay nasa takbuhan. As long as we will finish the race, panalo ka kapatid. You are winner. As long as you will finish the race, merong gold medal na naghihintay sa iyo. So ang mahalaga po, matapos po natin ang takbuhin natin sa mundong ito, matapos po natin ang buhay natin sa mundong ito, na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Mawala man tayo sa mundong ito, ay nandun, naiiwanan natin sa mga taong nakakakilala sa atin, sa ating mga pamilya, na tayo ay naglingkod sa Panginoon. Yun po yung magandang iwanan pag tayo po ay nawala sa mundong ito, na tayo ay naglingkod sa Diyos. Na ang sasabihin ng mga taong maiiwan natin ay naglingkod ito, kaya tsak ito makakarating sa kaharian ng Panginoon. Hindi yung nawala ka na nga sa mundo, ay nako, nawala siya, paano na lamang, hindi pa nabayaran yung kanyang mga utang. Yun yung masaklap na kamatayan sa mundo. Kaya even in the Word of God, sabi ng Panginoon kay King Hezekiah, King Hezekiah, ayusin mo ang buhay mo dahil mamamatay ka na. Eh maganda sana kung may magsabi sa atin, no? Para maayos ang buhay. Kaya nararapat lamang po mga kapatid na ayusin ang buhay. No? Kung may mga dapat ayusin sa buhay natin, ayusin natin. No? Kasi hindi natin hawak ang buhay. Para pag mawala man tayo sa mundong ito, no, maayos kang papanaw sa mundo. At ang iiwanan mo ay ang mga magagandang bagay na alam mo na kung mapapakinggan mo sana, kaya ko sinabing sana, kasi wala ka na nga sa mundo.
nandun ka na sa kaharian ng Panginoon. No? Ay sasabihin ng tao sa iyo na ang taong ito ay naglingkod sa Diyos. Na ang taong ito ay alam kong nasa piling na ng Panginoon. Kaya kapatid, ito po yung aral po natin sa umagang ito. Na anuman ang sitwasyon, anuman ang nangyayari, just keep on. Wala po sanang tatalikod sa kanyang paninilbihan sa Panginoon. Naumpisahan na po natin mga kapatid, kaya tapusin po natin na kasama ang Panginoon. Amen. Panginoon, maraming salamat o God sa mga salita mo na amin nga pong pinag-aralan sa umagang ito. Dalangin ko o Diyos, na ang bawat isa Panginoon ay nandun o God, na patuloy na hahanapin ka sa kanilang buhay. Na hindi kanila iiwanan, Panginoon, kundi ang mga bagay-bagay na nakakalugod sa iyo, O God, yun po sana ang maging priority ng bawat isa. Hindi po ang mga makamundong bagay sa mundong ito, kundi ang pagtuunan po namin ng pansin, Panginoon, ay ang mga bagay-bagay na makalangit. Panginoon, sa aming mga kahinaan, palakasin mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa pang-araw-araw na buhay namin sa mundong ito, O God, kami po ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Panginoon, salamat, Lord, dahil tunay nga po na ang salita mo ay makapangyarihan, na kung kami po ay susunod sa iyong mga salita, magiging maayos po ang takbo ng buhay namin sa mundong ito. Dahil kahit na may mga bagyong dumarating, Panginoon, Lord, alam po namin, O God, nasasamahan mo po kami, O God, sa lahat po ng bagyo, sa lahat po ng sitwasyon na nangyayari sa aming buhay. Kaya, Panginoon, hayaan mo nga po, O God, at hawakan ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa ating MC.